Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Polo Campo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Sa araw po na to, pag-usapan naman po natin ang aking pinakamamahal na ina na si Gloria Ocampo. Kasi hindi po ako nakagawa sa kanya itong April, kaya gusto ko po sanang humabol ng isa pang content para sa kanya. Di ba nangako po ko sa sarili ko at sa inyo at sa mga kamag-anak ko na every month gagawa po ko ng isang content para lang sa kanya, para lang sa alaala niya, no? So siya po ay ilang buwan na ba? August, September, October, November, December, January, February, March, April. 9 months na. 9 months na po siyang nag-pass away. At this coming May, magte-10 months na. At ito pong May na darating din ay birthday po niya. Supposedly dapat po 85 years old na siya, no? Sayang, no? Kung umabot sana yun uuwi ako at magse-celebrate kami, no? Kami buong pamilya, uuwi ako. Para lang ma-celebrate yung 85th birthday niya, no? Kaso hindi na umabot diba? Kaya isa-celebrate ko lang in my own way. Gagawa pa po ako ng isa pong memorial na tribute ba para sa kanya, sa kanyang birthday, sa 85th birthday sana niya. At hindi ko pa alam kung anong topic na pag-uusapan natin doon. Pero ngayon, ang topic ko ngayon na pag-uusapan natin ay yung disiplina ng isang ina. Kung paano kami dinisiplina ng aming ina, no? At kung tutuusin kung yan ang mga usapin na pag-uusapan natin ngayon medyo madugo yan kasi ang aking ina ay isang ina na very traditional. Pinalaki siya sa palo din, no, ng kanyang mga magulang. At syempre kung pinalaki ka sa palo ng mga magulang mo papaluin mo din yung mga anak mo, sigurado yan, no? Ito may kape tayo para medyo cool lang ng konti, di ba? Gusto ko free-flowing lang yung usapan natin, ayoko nang masyadong seryoso pero kung kailangan magseryoso, di magsiseryoso, di ba? Actually namimiss ko na siya miss ko na siya kasi from time to time tumatawag ako sa kanya, kinakausap ko siya nung nabubuhay pa, kaso nga wala na di ba? Kaya namimiss ko yun, yung mga usapan namin, lalo na kung minsan maglalambing siya, papadagdag siya ng pera niya sa kanyang cataract, magme-message, hindi naman siya nagme-message magmi-miss call yun minsan. Minsan hindi din talaga marunong gumamit ng telepono, kaya ako na lang mismo tumatawag sa kanya. Kaya yun yung mga namimiss ko sa kanya. Saka yung pag-birthday nga niya, nagla-live video kami. Pagka Pasko, nagla-live video kami, nag-uusap kami magkakapatid, kasama siya. Wala na yun Kaya ngayon, ito, pag-usapan natin, no, paano ba kami didisiplina ng nanay namin? No? Alam mo, in a way, masakit siya magdisiplina. Pag sinabi kong masakit hindi lang yung verbal, pati yung physical. Kasi nung mga 1970s, no, yung mga time na yan wala pang mga children's rights niyan, wala pang mga sinasabi natin child abuse, di ba? Yung mga pag pinalo mo yung anak mo, bawal yun. Anong time na yun, walang ganun. Minsan yung may mga magulang na sa sobrang palo nila sa mga anak nila napapatay na nila, di ba? Which is wrong. Mali naman yun, di ba? Oo, pwede mong paluhin, pero huwag mo naman patayin yung bata, di ba? Kasi, ang hirap din kasi nun na kawawa din yung bata Actually, ang bata hanggat hindi mo pinopoint out sa kanya na mali siya, hindi naman niya alam na mali siya Gagawin lang din niya kung ano yung gusto niyang gawin, at natingin niya na tama siya. Kasi nga bata pero pagka yung talagang sinabi mo na sa kanya na mali ang ginawa mo, at pag hindi pa rin siya nakinig, pinalo mo siya, nagtatanda yun. Ako na nagsasabi sa inyo, nagtatanda ang bata, nadidisiplina ang bata, no? Hindi niya basta-basta babastusin yung magulang niya. Di ko naman ibig sabihin na paluin yung mga anak mo. Talagang matigas ng ulo. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa pagitan ng nanay ko at ng tatay ko, ang tatay ko hindi yan namamalo.
Hindi talaga namamalo yan. Bihirang-bihira, mayroon akong natatandaan siguro sinintron kami. Ako, lalo na ako kasi ako matigas ang ulo ko sa panganay ako. Bully ako, binubully ko yung mga kapatid ko. Kaya meron yatang one time, isang beses lang naman yun. Pero madalas na gawin ng tatay ko sa akin batuhin ako ng tsinelas na leather na merong swelas sa ilalim na bakal. Yun, masakit yun. Talagang pag binato ka, sa pool ka. Parang baseball player eh. Pag bato sa yung ganun, sa pool ka talaga. Wala akong magagawa. Talagang kahit saan ka magtago. Siyempre, gagawa mo, iilag ka. Ganun ka na lang, di ba? O iilag ka. Kaso minsan, hindi ka makailag. Talagang, hindi niya papakita sa'yo paano niya babatuhin eh. Basta bigla na lang siyang babato. Pag yung nakita niyang sobrang kulit mo na at sobrang pasaway ka na at minsan nananakit ka. Minsan kasi nagbubugbugan kami magkakapatid. Lalo na yung si Kati. Kabugbugan ko yun. Malaban yun. Gymnast eh. Diba? Sabi ko sa inyo, gymnast eh. Ngayon, tatay ko, bihirang-bihirang mamalo yan. Bihirang-bihirang. Kahit nung nakainom yan, kahit nung lasing-lasing pa siya noon, at alcoholic siya. Hindi kami pinapala, pinagtitripan lang kami. Palagi yung pinagtitripan. Trip ng lasing. Alam niyo na yan, trip ng lasing, di ba? Nakakabuisit yun, di ba? Kasi ako minsan, nag-trip din ako, di ba? Pinagtitripan ko din ako minsan, malasing ako. Pero hindi naman kasing tindi nung ginagawa ng tatay ko. Grabe yung tatay ko mag-trip, iba yun. So saka na yun sa ibang araw na napag-usapan yun. Ngayon, yung nanay ko naman, yan ang matindi magdisiplina. Grabe yan. Ito, ikikwento ko sa inyo. One time, alam mo, doon sa Cubao, sa apartment namin sa Cubao, katabi kami ng Baliwag Transit eh. So yung apartment namin doon, ano lang yun eh, parang studio type. Wala yung kwarto. Ang mga division ng kwarto noon, puro nilagay ng tatay ko, puro mga aparador na, mga old aparador, yung mga nara-nara pa. Yun ang mga nakalagay doon. May division ng kwarto. Sa isang kwarto lang, ang isang kwarto lang nagawa namin doon. Ngayon, kami lahat natutulog sa isang kwarto na yon. Nanay tatay ko sa isang bed. Tapos kami meron kaming double deck, dalawang double deck, kasi yung isang si baby, katabi minsan nila mama kasi maliit pa yan. So nung one time, hapon yun eh, iniwan kami ng nanay ko, kaming tatlo. Si baby maliit pa siguro, baka mga 3 years old, 3 o 4. Tapos si Kati, syempre magkasing edad na kami noon, mga around 8 or 9, ako 9, 8 siya. Ngayon, merong kaming baul. Kung alam niyo yung baul, no? Parang chest. Chest yun, chest drawer. Hindi, actually chest talaga, hindi siya drawer. Chest siya. Na baul na luma. Chest na old chest siya. Tapos, ang ginagawa ng nanay ko doon, nilalak niya yun. Nilalak niya. Actually, may lock yun. Yung lock na ginaganon. Hindi siya lock na padlock. Lock talaga na ginaganon. Pero old na baul na yun. Hindi ko alam saan nakuha ng tatay ko yun. Lumang-luma na eh. Ngayon, yung baul na yun, hindi namin alam kung anong laman nun. Kaya kaming dalawa ni Kati is kami yung palaisipan sa amin. Gusto namin malaman kung anong laman. Ayaw na buksan ng nanay ko. Hindi ko alam kung tinatago niya dun eh. Ngayon, one time, nagising ako, tapos nagising na rin siya. Kasi iniwan niya kami, natutulog kami. Alam mo, nakakatakot nga yun kasi iniiwan niya kami dun. Nilalak niya yung pinto, tinakandado niya. Alam mo ba, mamaya ako nakikwento yun. Nilalak niya yung pinto. Tapos nung hinahanap namin siya, wala na siya. Kaya, siyempre, di yung ginawa namin, laro-laro lang kami, ganun. Ito na. Itong kapatid ko, gago ito eh, si Kati. Sabi niya, kuya. Sabi niya, ano kaya naman yung baul na yan? Sabi niya, ganun. Hyper nga kasi siya, di ba? Hindi siya mapakali. Sabi ko, di ko alam. Sabi ko, huwag mo nang pakialaman yan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi kuya, bubuksan natin. Wala naman si mama eh. Babalik lang natin. Sabi niya ganun. Siyempre, di ko naman iniisip na, siyempre may susi yun. Di ba? Sususian mo, ganun. Tapos sabi ko, paano natin bubuksan yan? Alam ko na. Kunin ko yung posporo, tas sunugin natin. Sabi niya ganun. Kag. Kukunin daw niya yung posporo, tas susunugin daw namin yung lock. Pahamak talaga yan. Si Kati pahamak yan. Talagang ganyan niya ang style niya. So wala akong sabi ko, baka pwedeng masunog nga yung lock. Ginawa namin. Ginawa namin yung posporo, tapos sinindihan namin ng sinindihan yung baul. Hindi
hindi naman nasusunog, namamatay lang yung posporo, 'di ba? Eh, kasi wala naman kaming alam na kailangan pala dingasan mo 'yun. Saka alam ba naman namin na ano, na puwede palang mabuksan 'yun. Hindi naman mabubuksan 'yun kahit anong sunog, masusunog yung baul, 'di ba? Eto na 'no, ang isang isang kahon ng posporo ang nagamit namin. Kasusunog, 'di matakbo. Eto na, dumating yung nanay namin. Dumating dumating si mama. Siyempre nagkalat yung posporo dun ta's nakita niya medyo sunog-sunog na yung baul. Patay kami, Diyos ko, sinabi ko sa inyo. Unang ginawa sa amin, pinalo ako ng sinturon, 10, 10 beses akong pinalo ng sinturon. Si Cathy pinalo rin. So nagising na si baby, umiiyak, 'di ba? Galit na galit sa amin kasi nga magko-cause pa kami ng sunog, 'di ba? Eh, alam ba namin yun, ba't mo kasi kami iniiwan, 'di ba? Delikado yun, iwan mo kami, lock mo yung pinto, 'di ba? Eh, kung magkasunog, kami na nga gagawa ng sunog, eh. Diyos ko, Kati, naalala mo ba yun? Pinahamak mo ko doon, walang iya ka. Ngayon, pinadapa ako, pinalo ko ng pinalo, no, ng sinturon, no? Grabe, umiyak ako talaga, no? Umiyak ako. Si Kati, pinalo rin. Ngayon, ito pang pinagawa sa amin. Pinalo na kami. Hindi ko makakalimutan to kasi talagang grabe yung galit niya sa amin nun. Talagang parang papatayin na niya kami sa galit niya. Hindi ko maintindihan na para sa isang babae, 'di ba, na magulang mo na gano'n, 'di ba? Grabe magalit, 'di ba? Bakit gano'n siya? Hindi ko maintindihan. Gano'n din ba yung mga magulang niya? Tingin ko gano'n din siguro yung mga lolo at lola namin. Lalo na yung lolo namin kasi yung lolo namin mahigpit yun. Nakakatakot yung lolo namin, parang hindi naman sinasabing violente, pero hindi ko kasi siya kilala, pero ang tingin ko sa kanya mahigpit siya. Mahigpit siyang ama. Kaya siguro yung mga anak niya, yung sila Tito Godo, Tito Pirio, malamang sagana din sa palo yung mga yan, si Mama, si Tita Maria. Kaya hindi pa siya nakontento sa pagpalo sa amin ni Cathy. Ginawa niya, kumuha siya ng dyaryo, kasi diba sabi sa inyo, kinento ko yung Santo Niño, diba? Kasi Santo Niño, may altar kami doon, Katoliko kami, So, yung Santo Niño na galing sa tatay ko, nandun yun, nasa gitna yun, tapos may mga Virgin Mary kami doon lahat, tapos mayroong ginagawang lampara yung tatay ko na oil siya, cooking oil, pero ginawa niya ng lampara. Magaling pagkagagawa niya, para hindi na bumibili ng kandila. So, palagi lang nakasindi yun. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng dyaryo, nilagay niya yung asin sa dyaryo, 2 dyaryo yun na may asin, binudburan niya ng asin. Alam ba niyo kung ano yung asin? Yung asin na nilagay. Buti sana iodized salt. Di pa uso iodized salt. Ang uso nun yung rock salt. Yung galing talaga ng dagat na hindi pinrases, diba? Sipin mo nilagay asin, tapos paluluhurin ka doon. Pinaluhod kami, tapos pinagdipa kaming dalawa. At humingi daw kami ng tawad kay Santo Niño kasi muntik na magkasunog. Muntik pa kami mamatay. Muntik pa namin sunugin yung buong apartment. Tapos alam mo, ginawa pa, pilagyan kami ng 2 pabigat na libro dito. Magkabila. Grabe, sabi ko. Hindi ko maiyak na iyak ako nun. Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, pagkatapos nagtanda na ako, kaya ingat na ako sa mga gagawin ko. Hindi ko na matanda kung ilang minuto kami pinadipa, pero matagal-tagal din, siguro baka mga 30 minutes din. Hanggang dumating yung tatay ko. Yung tatay ko, pinatanggal niya sa mama namin yung mga ginawa niya. Pinatayo na kami doon, tapos siyempre iyak kami. Sabi ko, mali naman kasi ginawa namin, pero 'di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, yung ganung disiplina. Hindi ko alam, medyo medyo bigat yun, no? Pero ganun talaga pero sa totoo lang, nagtino ako nung ginawa ng nanay ko sa akin, nagtino ako. Natandaan ko yung mga dapat hindi ko gawin. 'Di ba? Natuto ako sa buhay na masama pa rin gagawin ko, susunugin ko yung buong apartment, 'di ba? Ngayon gawin mo yun sa mga sa mga kabataan ngayon, sa mga bata. Sigurado ko bukas nandiyan na yung pulis sa harapan. Lalo na dito,
Dito lalo dito sa UK. Kaya sobrang mga siraulo ng mga kabataan dito ngayon. Grabe. Mga 14 years old, 15 years old na nagbebenta na ng drugs. Kasi hindi natatakot sa mga magulang at marami kasi walang mga ama. Marami dito single parent eh. Babae lang nagpapalaki. Walang mga ama na magdidisiplina. Kaya yung mga ibang bata na papariwara. No, kasi dapat talaga kailangan may tatay din eh. 'Di ba? Di kasi kaya ng nanay lang 'yan. Kasi pag nanay lang, kahit mahigpit yung nanay, ano may authority nanay pero pag tatay ang nagsalita, ibang authority ng tatay. Lalo na pagdating sa mga lalaking anak. Iba 'yan, 'di ba? Ano pa? Yan yung pinakamatinding ginawa ng nanay namin. Ngayon, itong si Nep, si Baby, na kahit kailan hindi ko nakitang pinalo yan. Pero alam mo nanay ko hindi naman namimili ng papaluin eh. Kahit si Kati nung paborito na niya si Kati noon na sumasama siya kay Kati. Pag nagkamali si Kati, pinapalo talaga niya. Pinapalo niya. Pero si Baby, si Nep, magaling yan eh. Yung alam na niya papaluin siya ng nanay namin, alam niya papaluin na siya. Hahawak siya dun sa palda ng nanay namin. Tapos, habang pinapalo siya ng sinturon, umiiwas siya. Alam mo yun? Ganun siya. Umiiyak na siya noon, pero magaling siyang umiwas sa pag-aralan na niya eh. Kaya hindi kayo mapalo-palo. Hindi talaga napapalo yan. Kasi sa may style yan, pag papaluin na siya, inuunanan niya ng matinding iyak. Kaya kaming dalawa ni Kati, hindi kami ganun eh. Tatanggap lang kami ng palo. Ganun, tatanggap kami ng palo. Wala kami magawa. Ako, medyo malaki na ako noon. Kaya, pag pinalo ka, di palo ka talaga. Wala kang magagawa. Pag nagalit sa'yo, papaluin ka. Pero ito, kati ng ilong ko. Kasi yung mga pollen na. Alam mo, nung nandiyan ako sa Pilipinas, meron akong allergic rhinitis eh. Na every morning gigising ako pero puro sipon na yung ilong ko. Ubo ko ng ubo, sinisipon, hatching ng hatching. Nawala yun dito pagdating dito. Pero ang pumalit naman is hay fever. Pero hindi ako ganun katindi sa hay fever. Hay fever kasi naman, hindi siya dust. Pollen. Lalo na ngayon nag-i-springtime. Maraming pollen. Nakikita ko nga nang nagbabike ko kanina. Titindi, lumalaw eh. Yun, iba naman din ang dating nun. Para kang hihikain na hindi maintindihan. Saka yung hininga mo parang hirap na hirap. Yung pollen. Saka makati sa ilong. Sobrang kati. Yun, ito medyo kasi mainit na. Mainit na ngayon eh. Mainit na. Mabilis ang spring ngayon eh. Tapos yung mga pollen na aamoy mo, yung papakati ng ilong mo yun. Yun ang problema na makati lang ilong ko. Pero yung ibang mga kakilala ko talaga nilalagnat pa sila, nagkakasakit pa yung iba. Umiinom pa nga sila ng hay fever tablet. Ang mahal-mahal nun. No? Ito, isang beses alam ko, may ginawa na naman akong kalokohan. No? Galit na galit yung nanay ko. Sa papanood mo ng mga TV, di ba, ng mga panahon nila medyo malalaman nyo na kung ilang taon ako kasi sobrang tagal na nito. Baka yung mga ibang nanonood hindi pa kilala yung mga sasabihin ko artista. Kung naalala nyo nung araw, meron si Mang Nano, di ba? Si Mang Nano, si Pugo saka si Tugo, di ba? Meron silang show nung araw. Kalimutan ko na pangalan ng show nila eh. Ang show nila yung ang anak-anakan nila doon, si Bentot. Yung Bentot Senior sinasabi ko hindi yung Junior. Bentot Senior. Yun si Bentot Senior is madalas makapalo yun ni Mang Nano. Kasi nga makulit eh. Si Bentot Senior para siyang may autism na may ADHD, di ba? Na parang slow learner, combine mo na lahat, di ba? Kaya matigas ang ulo niya. Talagang maganda yung palabas na yun eh. Sayang nga kasi nung nasa GMA ako, yung mga ganyan kasi mga tinitape kasi yan, di ba? Tinitape. Tapos sa kanila nilalabas. Yung iba kasi nire-recycle yung mga tape. Kaya yung mga ibang mga lumang palabas ng araw, hindi na maipalabas kasi wala na, burado na. Magaganda yung mga show ng araw. Sa Channel 9 yan, kung RPN 9 nung araw pa. Doon ko napapanood yan. Ngayon, may one moment doon na may ginawang kalokohan si Bentot. Galit na galit sa kanya si Mang Nano. Ang ginawa ni Mang Nano, pinalo siya sa puwet ng sinturon. Pero, ang magaling doon, si Bentot,
marunong. Ang ginawa ni Bentot, kumuha siya ng karton, nilagay niya sa kanyang puwet sa likod. Nilagay niya sa puwet niya. So, nung pinalo siya ng pinalo ni Mang Nano, nag-iinarte lang siya, nag-aarte siya na masakit. Pagkatapos nun, papakita yung mukha niya, tawa siya ng tawa kasi hindi naman siya nasasaktan dahil hindi naman sumasayad yung yung belt do sa kanyang puwet kasi nga meron siyang karton. So, ang ginawa ko, alam ni Nep to, alam ni Nep. Ang ginawa ko, nung papaluin na ako ng nanay ko, pumunta ako ng toilet, pumunta ako ng CR. Tapos, sabi ko sa nanay ko yata nun eh, sandali lang naiihi ako eh, di ihi muna ako. Ngayon, kumuha ako ng karton doon sa toilet. May karton na, ko alam pa paano ko nakakuha yung karton na yun. Nilagay ko yun doon sa puwet ko. Walang kaalam-alam ang nanay ko. Tapos dumapa ako. Tapos pinalo ko, 10 na naman. 10 latay, puta. Buti na lang, hindi pinapatama sa legs mo. Sa back legs mo, di ba? Doon na talaga sa puwet. Sa puwet talaga. Sa totoo lang, nung pinapalo niya ako, tawa ako ng tawa sa sarili ko. Hindi lang ako makatawa talaga kasi pag tumawa ako, malalaman niya na na denggoy ko siya na meron pala akong karton, di ba? So, yun ang kwento ko sa kanya, no, grabe, no. Pero alam mo, meron pa yung mga moment ng pagdidisiplina niya, yung sisigawan ka sa maraming tao, di ba? Yung pagka masyado kang matigas ang ulo. Saka yan, alam mo, nung maliit ako, meron akong ginawang kalokohan din dyan eh. Madalas kami pumunta dyan sa Quiapo kasi nagsisimba siya eh. Alam ko dumadaan din kami kay Papa kasi si Papa nandun yan sa Manila Royal Hotel, malapit na sa Quiapo yan eh, walking distance na, baka mga 5 minutes walk, di ba? Yung SM doon, dyan ang tatay ko nagtatrabaho, di ba? Sinabi ko naman na sa inyo. Ngayon, magsisimba kami sa Quiapo, sasama niya ako. Gustong-gusto ko sinasama niya sa Quiapo. Minsan niya sa Baclaran pa. Ngayon, doon sa Quiapo, paglalabas kami doon, siyempre nagsimba ka, di ba? Siyempre, ako mahilig talaga akong kumain eh. Bata pa lang yun na talaga ang bisyo ko, kumain. No? Na mahilig ako sa restaurant. Alam mo sa Quiapo noon, paglabas mo doon, makita mo ang daming restaurant doon ng araw. Yung mga parang Mamunluk style. Hindi ko alam kung alam ng mga millennials yan yung Mamunluk. Nung araw, may Mamunluk din sa Cubao. Napaka-classic ng dating ng Mamunluk na yun. Talagang 70s na 70s yung dating. Alam ko na maintain nila yung style na yun doon sa Mamunluk sa may Quezon Boulevard. Di pa ako nakapunta ron eh. Pero yung sa Cubao, talagang meron, ngayon, sa Quiapo may mga ganun. May mga siopaw doon, may mga hotdog sandwich, mga ganun. Ngayon nakikita ko, siyempre gusto kong kumain. Alam mo, ang nanay ko, napakakuripot niyan. Ayaw maglabas ng pera talaga. Alam mo ginawa ko? Nung ayaw niya akong pakainin, alam mo, naglulupasay ako dun sa harapan ng restaurant, as in, humiga ako. Gusto ko ng hotdog, wala ako dun. Hindi na niya ako maawat, di ba? Hindi na niya ako maawat kasi nagwala ako dun eh, pero may kurot ka na. kurot ka na sa singit, kurot ka na sa tenga mo, di ba? Pero pinakain niya ako. Pinakain niya ako ng hotdog. Alam mo, naalala ko pa nun eh, silang dalawa ng tita ko, hindi sila kumakain. Kahit yung soft drinks wala. Ako lang ang merong kinakain na hotdog sandwich. Yung hotdog sandwich talaga na na hindi ko alam kung pure foods na yun nung araw eh, pero sarap ako. Kaya minsan ayaw na niya ako isama kasi alam niya na ihahagil ko na naman, kukulitin ko na naman siya para kumain. Ayaw niyang gumagastos. Hindi ko alam kung bakit. May pera naman kami nung araw. Kasi ang nanay ko nga kasi laking probinsya yan eh, kaya sa kanya lahat ng ang pera is importante. Kung pwedeng wag mong gastusin, wag mong gagastusin, di ba? Kaya yun ang yun yung mga naalala ko pa na pagdidisiplina niya sa amin. Tapos meron pa yung one moment na yun nga, yung sinabi ko sa inyo na sobrang kalikutan ni Kati, di ba? Na sinisira na niya yung kanyang mga sapatos, di ba? Kwento ko na yun eh, pero kwento ko ulit. Ngayon, ang dami ng sapatos na pinalit ni mama sa kanya. So, bumabiyahe pa siya ng Cubao, bumabiyahe pa siya ng Divisoria para bumili lang ng sapatos. Kasi nung araw yun ang mga puntahan, di ba? Mas mura sa Divisoria. So, syempre, mga Divisoria product, alam mo naman, karamihan dyan, puro mga
imitation o mga gawa saan-saan lang. Hindi ka naman napunta sa Marikina di ba, na talagang leather talaga, mga synthetic. So dahil sa paglalakad ng kapatid ko nakatipto siya, nasisira niya yung mga sapatos, ano. Pag nasisira yung sapatos, pabili na naman siya, wala siyang magawa kasi parang wala, isang linggo lang sira na naman. Kasi nga lumalakad siyang ganun walang makalaman ng nanay ko, ano ba to, may sira ba ulo nito? Baka ganun to maglakad. Tinitipto yun. Ako nga sinusubukan ko ng araw yung tumipto ng ganun, masakit. No? Masakit sa ano. Pero siya hindi, tak, gagano talaga siya nung araw. So sa sobrang galit ng nanay, alam mo, nandun kami ng ninip sobrang galit ng nanay ko sa kanya. Galit na galit siya. Mumura na siya ng PI noon. Namura niya si Cathy. Na sabi niya, yung paa mo na yan, ilapat mo yan sa sahig. Kung hindi puputulin ko yan, alam mo, ginawa niya, kinuha niya itak, diba? Tapos nasiwas-siwas niya yung paa ni Cathy. Buti naman to si Cathy, nagtitinikling, gumaganon-ganon siya. Up. Pero alam mo, abnormal yan hindi siya umiiyak. Kangiti pa siya. Kala niya nilalaro na naman siya ni mama. Ay, hindi niya alam itak na yung inaano sa kanya, yung itak na yung galing pang probinsya yun, talagang matalas yun. Alam ko naman hindi naman talaga patatamaan yun. Ano lang, tinakot lang yun. Pero kung nagkamali si mama doon, malamang may sugat si Cathy. Sigurado yun. Ganun siya. Alam mo, sa totoo lang, ako ang natakot sa kasinip. Kaming dalawa. Hindi si Cathy. Kami natakot kasi nga, hindi, ibang usapan na to, itak na to. Di ba? Itak na Itak na yung nilabas di ba? Itak na yung nilabas. Tapos, alam ko, pag nakakabali din kami ng lapis, di ba? Yung lapis noon, yung big pa na lapis, di ba? Big. Mahal yun Pag nakaganon ka sa eskwelahan ng araw, grade 1 ka, grade 2, social ka. Nakabig ka Kasi yung mga galing Divisoria, di ba, yung pag yun, putol. Ayun mo, napuputol pa ni Cathy yun yung big na yun. Ako din, napuputol ko din minsan. Ay, Diyos ko. Pang naputol mo yun, ganyan, kamay mo. Tapos may pamatpat siya, papaluin mo yung kamay mo. Di ba? Kaya, yung mga kasing idaran ko, lalo-lalo na yung mga talagang dinisiplinan ng magulang sa pamamagitan ng pamamalo, no? Masasabi ko na maayos kami. Oo, may mga rotten din, di ba? Pero, oo, totoo, sumasagot din kami sa magulang namin, pero hindi kami disrespectful. No? Ngayon, iba na ngayon. Ito mo nga lang sa mga social media, makita mo, di ba? Mga 8 years old, 9 years old, kung sumagot sa magulang, di ba? Minumura pa, di ba? Alam mo, namura ko din yung nanay ko nung may edad na ako. Nung hindi kami magkaintindihan. Siguro mga around 30 years old na ako niyan, 35. Sobrang sama ng loob ko sa kanya kasi minsan kasi mas importante sa kanya yung ibang tao kaysa sa amin. Dumadating yung time na yun sobrang sama ng loob ko na mas kinakampihan pa niya yung hindi niya anak kaysa sa anak niya. Doon ko siya namura ng PI na I regret it. Talagang sa tingin ko mali naman yung ginawa ko. Pero sa totoo lang ngayon ng mga bata, grabe na. Diba? 9 years old pa lang, pinapak yun na yung diba? Yung nanay, tatay. Grabe. So nung araw, magsalita ka, magmura ka lang si mama. Ito magmura ka lang si mama. Sapok yung ito. Sapok yan. Minsan nga, alam ko, naalala ko, hinampas niya yung bibig ko na nagmura ako. Hindi naman siya minumura ko. Parang nanonood lang yata ako ng TV, tapos PI ako. Pinalo niya yung bibig ko. Dumugo yan. Ganon ang mga magulang nung araw. Wala silang pakialam, di ba? Although, sa totoo lang, parang child abuse na yan, di ba? Kasi nga, dumugo yung aking labi. Kaya, pero ako, okay lang. Nagtanda ako Actually, si James, napapalo ko rin yan nung araw. Pero meron niya one time na napalo ko yan dito kasi yung maliit pa si James, ang hilig niyan nanunundot ng mata. Yun ang gusto niya Sinusundot niya yung mata ng kalaro niya. Dinala niya yan dito. May sinundot siya doon sa party. Pinalo ko siya. Hindi niya makalimutan yun. Hanggang lumaki siya, hanggang nag 10 years old siya.
Palagi niya binabanggit sa akin. Sinumbong pa nga ako sa teacher eh. Kasi nag-mark yun eh, yung palo ko. And ready naman ako na humarap yung teacher, humarap sa teacher ko, sinumbong ko. Sabihin ko naman sa kanya kung ano nangyari. Na nanundot niya eh. Kasi alam mo, ang bata, pag yung hindi mo ginanyan, no, hindi matatakot sa iyo yan eh. Ang gagawin lang sa iyo niyan eh, ikaw pang kakainin yan. Di ba? Ikaw pa kakainin yan. Mga ganyang kababastos na bata, di ba? Kailangan meron silang boundaries, di ba? Hindi nila, kahit nga yung mga batang ganyan, lumaki na yung ganyan, dadalhin nila yan, magiging arrogant yung mga yan. Baka nga mapunta pa sa maling, ano yan eh, sa maling landas. Kaya, alam mo, mas maganda pa yung pinapalo ka kaysa binubungangaan ka. Sa totoo lang. Mas gusto ko pa yun, paluin ako kaysa bungangaan ako. Di ba? Kasi, yung sa pagbubunganga kasi, torture yan eh. Yung torture yan eh. Yung palagi ka sinisigawan. Diba? Ang nanay ko hindi naman siya ganun. Hindi naman siya palagi nakasigaw. Pero may mga kilala di kasi ako mga magulang na sa Pilipinas, kahit dito, na palagi nakasigaw. Na mali din yun. Ayoko rin sa anak ko. Kasi actually, minsan niya nagagawa ko rin yun kasi minsan ang dating ko sa anak ko parang suplado ako. Di ba? Minsan nakasigaw din ako palagi sa kanya, ganun. Kasi minsan naiinis ako talaga sa kanya. Kasi nga, hindi niya ma-straight yung buhay, lalo na nung nandito siya eh. Kaya, sana naman umayos na at mag-aaral daw this coming July. Mag-aaralin muna ng kapatid ko. So, yun lang, no? Isipin ko pa kung may maalala pa ako. Basta, ako lang, sa akin lang is, mas magandang may konting palo ang anak. Kasi kami, hindi namang sinasabi kung pinalaki kami sa palo. Pero naranasan din namin yun. Napaluin kami. Pinadipa pa nga kami sa harapan ng mga puon eh. O, saan ka pa? O, meron pang isang beses pala yun na munggo naman ang ginamit. Hindi ko na alam kung anong dahilan nun eh. Bakit kami pinaluhod. Hindi ko alam kung bakit kami pinalo. Tapos pinalo pa yung ano namin nun, yung kamay namin, ni Kati. Kami palagi si Kati palagi yung dahilan yan eh. Nang gaya kami ginaganyan. Kasi may pinapagawa si Kati sa akin. Ako gagawin ko naman, kasama siya. Tapos mahuhuli kami ng nanay ko. Yun ang nangyayari. Kaya kami madalas palaging ginaganon ni mama. Yun pinaluhod ka sa munggo. Kanina asin, tapos munggo naman. Naalala ko na. Yun ang masakit yung munggo. Paluhurin ka sa munggo. O, tapos palupaluin yung kamay mo ng patpat, nakaganon ka, nakadipa ka. Ewan ko kung meron sa mga millennials na ginanyan kayo ng magulang nyo. Malamang siguro wala. No? Kasi sigurado ko susumbong nyo sa teacher ninyo o sa barangay. Pero okay lang yun. Kailangan matuto ka eh. Di ba? Kung masyado matigas talaga ulo ko nun, salbaya ko eh. Bully din ako nun. Binubully ko din yung si Kati. Pati si Baby, binubully ko yung mga yun. Kaya, yun lang, no? So, sige ate, magte 10 months na siya namatay. Nag-pass away. At miss na miss ko siya. Sa birthday niya, gagawa ako ng isang pang video. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin. Siguro basta yung mga magagandang alaala muna. Kasi may gusto pa akong isang pag-usapan sa akin. Yung sinabi ko sa inyo kanina, di ba, nung sabi ko, napagsalitaan ko siya, nakapagbura ako sa kanya. Yung gusto ko kasi sabihin sa inyo yung yung bakit siya ganun, yung mas mabait pa siya sa ibang tao kaysa sa pamilya niya. Ganun si mama eh. Mas tutulungan niya yung ibang tao kaysa sa amin. No? Parang kumbaga sa Diyos, di ba? Di ba may ganun sa Bible na bakit mo tinutulungan yun sa prodigal son, di ba? Bakit yung prodigal son, yun na tinutulungan mo, samantalan yung anak mong lalaki na naiwan sa'yo, hindi mo matulungan. Di ba? Pero sabihin ng tatay, mas kailangan niya ng tulong kaysa sa'yo. Kaya tutulungan natin siya. Di ba? Parang ganun si mama. Sa sobrang dami ng mga tinulungan niya, marami yung mga julalay na nandun sa bahay namin, nag-i-stay dun. Oo, totoo yan. Kahit ayaw ko, kahit minsan naiinis na nga ako kasi hindi kami nawawalan ng assistant niya eh.
Palaging meron makikitulog doon sa amin, palagi either mga kamag-anak namin o either mga amiga niya na walang matuluyan. Nandun sa bahay, siya din nagpapakain. Oh. Oh, pag tinanong mo siya, tulong mo na yun sa Diyos. Tulong na natin yan dahil tinutulungan naman tayo ng Diyos. Ganun lang siya. Kaya minsan, wala ka ng privacy sa bahay namin nung araw. Kasi nga, kung sino-sino mga tao nandun na hindi naman siya makatanggi. Kaya kami nag-aaway. No? Sabi ko sa inyo, kung sabi nga ni Baby doon sa eulogy niya pwede nga mag-barangay captain yan. Alam mo, karangalan, kilalang-kilala yun, naglalakad kami dalawa doon. Ito lately lang, noong 2024. Lahat ng mga tao doon kinakausap. Meron mo doon sa kanto namin, puro 4 na tao kinausap niya. And actually, hindi naman niya kinakausap, nilalapitan siya tsaka kakausapin. Ganun siya accommodated dating sa mga tao. Kaya pag-usapan natin yun, yung moment na yun na mas tinutulungan pa niya yung ibang tao kaysa sa amin. Okay, sige po. Mahaba na, 36 minutes na. At yun lang masasabi ko sa inyo, paalala ko lang ulit na ang magulang importante sa buhay ng isang tao. Ang iyong ina is yan ang nagbibigay sa iyo ng guidance, inspirasyon, no? Kung buhay pa ang ina mo, mahalin mo siya, pakita mo mahal mo siya. Pag namatay na kasi siya, wala na, di ba? Kahit gaano pa kasama ang nanay mo pa rin yan. Kung wala nanay mo, wala ka rito, di ba? Kaya sana nga lang na kahit mabigat ang loob mo sa iyong ina, mapatawad mo siya kung ano man ginawa niya sa iyo, di ba? At tandaan mo, maikli lang ang buhay ng tao at darating ang panahon, baka pumanaw siya, wala ka nang magagawa. Hindi ka na makakapawi. Doon ka palang malulungkot ng gusto pag nawala na siya. At ang nanay, hindi basta-basta yan. Nanay yan. Ang mga nanay, sasacrifice sila yung sarili nila para lang mabuhay ka. Diba? Kaya, yun lang, no? Saka, sabi ko nga sa inyo, gawin niyo itong ginagawa ko, no? Yung magre-record kayo ng mga moment na alaala ninyo sa pamilya niyo, sa magulang niyo, sa tatay, nanay niyo, sa mga kapatid niyo, sa mga kamag-anak niyo. O kahit yung sarili mong experience, ikwento mo, no? Para yung mga ibang mga magiging apo mo sa tuhod, makikita nila, no, yung kwento ng pamilya niyo, hindi makakalimutan, no? Hindi natin masabi kailan tayo kukunin. Pwede ako mamatay bukas, pwede ako mamatay sa other. At least makakagawa na ako ng mga konting kwento ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko, di ba? Sa sarili ko, di ba? Kaya gawin niyo yung mga subscriber ko, no? Hindi naman kailangan magaling kayo. Basta marunong lang mag-record, ganyan, no? Record lang. O kahit hindi mo nga ilagay yan sa YouTube, basta itabi mo lang, lagay mo sa isang USB o lagay mo sa computer mo, tapos sabihin mo lang sa anak mo, I have some stories in my computer, and if I pass away, you can watch it. O ganun, di ba? High-tech na tayo eh. Lahat ng tao may telepono na, may smartphone, halos lahat, di ba? Lalo sa Pilipinas, di ba? Kaya, yun lang. Sige po, maraming po salamat. Ito po ulit si Polo Campo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Sa susunod po natin pagkikita, maraming pong salamat. God bless. Bye-bye.